Maligayang pagbabalik mga tol. Tatalakayin natin kung bakit nga ba iniiwas ng MP Promotion si Carl James Martin sa mga dekalibreng boxers at kung bakit palaging nilalaban si Wonderboy sa mga low rank na halos rank 651 na kagaya ni Ruben Garcia Tostado na makakalaban ni Wonderboy ngayong darating na Biyernes sa December 6. Pag-uusapan din natin ang malabong bakbakan sa pagitan ni Jonrel Casimero at Naoya Inoue. Yan ang ating tatalakayin. Unang dahilan mga tol ay nasa tuktok na si Carl James Martin ng WBO Super Bantamweight. Kaya puro activity fight na lang ang ginagawa ng MP Promotion para hindi matenga si Wonderboy at hindi mawala sa top spot. Pangalawang dahilan ay kung ilalaban si Wonderboy sa dekalibreng boxer gaya ni Luis Nery, Casimero, Elijah Fierce at Pilipos Ngitimba ay baka malaglag pa ito sa top 2 spot at mawala ang inaasam-asam na WBO title eliminator o ang WBO Super Bantamweight World title sa oras na bitawan ni Naoya Inoue ang lahat ng titulo. Yes mga idol, kumbaga next in line na, kaya sobrang pag-iingat ang ginagawa ng MP Promotions. Isa pang dahilan kung bakit hindi si Inoue ang makakalaban ni Wonderboy dahil ang malaking tsansa na susunod na makakalaban ni Inoue pagkatapos kay Sam Goodman ay ang mananalo sa pagitan ni Murodjon Akhmadaliev versus Ricardo Espinosa dahil may nakataya po ditong interim WBA Super Bantamweight title. Nangako na kasi dito ang kampo ni Inoue at Babarum kay Akhmadaliev na mag-antay muna at bibigyan ng special belt na WBA interim kung sakaling manalo kay Espinosa para siya na talaga ang susunod na makakalaban ni Inoue. Dahil hindi pwedeng tumanggi ang kampo ni Inoue kasi mga tol, 2 beses na nilang binaypas ang WBA. Malaki na din ang chance na matanggal ang WBA ni Inoue kung sakaling tatanggi pa din sila sa pangatlong pagkakataon. Pagkatapos naman ang laban nila ni Inoue versus Akhmadaliev, kung sakaling manalo si Inoue ay dyan na po papasok yung sinasabing malaking laban sa Japan sa pagitan ni Naoya Inoue at Junto Nakatani. Pagkatapos noon ay babakantehin na ni Naoya Inoue ang lahat ng titulo at aakyat na siya ng featherweight division. Diyan na po papasok para kay Wonderboy ang vacant WBO World title match. Ang problema nga lang dito mga tol ay walang nakalaban si Wonderboy na isang dekalibre. Kaya baka mabigla ito kapag nakaharap na siya ng isang dekalibreng boxer gaya nila Luis Nery, Akhmadaliev, Dennis McCann na may hawak ng Intercontinental WBO at Cuadro Alas. Kay Jonrel Casimero po kasi mga tol ay malabo po itong maikasa dahil nga under si Wonderboy ng MP Promotion na alam naman nating matinding kagalit ni Cuadro Alas. Pwera na lang kung maging title challenger si Casimero sa WBC, WBA at IBF para kung parehas man silang maging kampiyon sa Super Bantamweight ay kayang-kaya na itong ikasa ni Chavit Singson at pwedeng ganapin dito sa Pilipinas. Kahit papano naman ay magkakilala itong si Chavit Singson at Sean Gibbons. Baka kahit paano ay pagbigyan ito ni Gibbons. Dahil businessman parehas ang dalawa, baka sakaling magkasundo pa ito. At para naman kay Casimero at Inoue ay malabo na talaga silang magharap nito. Gaya ng mga sinabi ko kanina na may ibang direksyon na si Inoue ng mga makakalaban. Kaya dapat pag-igihan ni Casimero ang kanyang mga laban at huwag na maghabol kay Naoya Inoue. Dahil nagkakaedad na din ito mga tol, mas mainam kung targetin na lang ni Casimero na maging world champion muli sa Super Bantamweight Division para maging ganap na 4 Division World Champion at bumango ulit ang pangalan. Malaki din ang chance na kayang hakutin ni Casimero ang lahat ng belt sa Super Bantam kung sakaling aakyat na si Inoue sa Featherweight Division. Sana lang ay maging disiplinado si Casimero kahit pa hindi title fight ang kanyang nagiging laban at makuha na palagi ng tama ang timbang sa kanyang mga paparating na laban. Ano ang masasabi nyo mga tol? Magiging kampiyon kaya ang ating mga pambato sa Super Bantamweight Division na si Jonrel Cuadro Alas Casimero at Carl James Wonderboy Martin? Comment down below your opinion at pag-uusapan natin yan mga tol. Maraming salamat po. さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の京口選手の試合がメインだと思ってます。コンディションも心配されるんですけれども、おおいきなりいったぐらついた。あっとしかし右を入れた。手をついたかどうだ。ダウンかダウンです。ま
まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。サンチェスも返した。左カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。サンチェスしのげるか。一方か。いや返す。いいですね。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ。左フック右から残りは40秒。思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。終わった。そして余裕のワンハンドプッシュアップ。リング上はお祭り騒ぎ。ジョン・リエル・カシメロ1ラウンドテクニカルノックアウト。いやー、まずは岩瀬さん、あっという間に終わってしまいました。そうですね、クソ胸クソはですね、しょうもねまあ岩瀬さんのおっしゃることももちろん分かります。さあ亀貝さんいかがでしょう。いやサンチェスいい選手ですし、実際いいシーンもあったんです。タイミングもあってカシメロが立ち退くシーンもありましたが、勢いに飲まれてダメージでストップされてしまいましたね。ですがサンチェスは恥じるべき恥じるような試合ではないですよ。そうですよね。体重オーバーした相手に勇敢に向かい合ってって打ち込みましたしね。まずは最初のダウンというのは思わず手をついたところ、これが2度目のダウンということになりました。最後はラッシュ、このラウンド中に決めてしまったジョン・リエル・カシメロ。本当に、この試合、カシメロもそうですけど、TV プロモーションもすべて、サンチェスに、感謝して、フォローすべきだと思いますね。いやそうですね、よくこの試合の、開催までこぎつけてくれたと。そうですね、すべてサンチェスのおかげですから、それだけはもうみんな忘れないでほしいですよね。いや本当そうですね。このカシメロの姿があるのもやはりサンチェスが、OK とイエスと言ってくれたからだと思いますが、全てを飲み込んだわけですからね。もちろん飲み込んだ以上はという意見があるのもあるんですけれども、もちろんありますけど、やはりその意識はやっぱり考えなくてはいけないということですね。サンチェスに対しての敬意とフォローは絶対してほしいところでありますよね。